Hello, good morning guys. So I just want to say good morning and I hope that everyone is safe and patuloy na lumalaban sa buhay kahit na marami talaga tayong mga trials and challenges every day. So guys, update ko lang kayo sa mga followers ko dito. For sure, nakita nyo yung post ko about what happened to me few days ago. Yes, nakunan po ako at 6 weeks mahigit. And naras pa ako. Unfortunately, hindi na talaga kinaya. It started nung Wednesday last week. Nakaramdam na ako ng mga nakapansin ako ng meron akong mga spotting. Una, brown discharge, then spotting. Then eventually, naging red siya. And medyo naging yung dating patak-patak lang na tuldok is parang naging mga stains of blood na. Dumami na siya. So, naisip ko, baka meron lang akong normal daw yung mag-spotting ka in first trimester or minsan nga, depende pa, yung iba nga nag-spotting ng hanggang second trimester. So, nung nagpa-ultrasound ako, nakita naman na sac pa lang kasi baka daw masyadong maaga pa, nothing to worry. Pero parang meron ding fear na baka hindi magka-heartbeat, hindi mag-develop. And nakita rin na meron akong bleeding sa loob. May subchorionic hematoma ako. So naisip ko, baka yun lang yung nagkukos ng aking spotting and light bleeding. Since light lang naman, hindi ako nagpanic. Pero nung last week na yon, nag-start po yan ng yun nga, nung parang Tuesday or Wednesday, parang medyo lumakas na. So, nag-chat na ako sa OB ko. Sabi nga niya, binigyan ako ng pampakapit, mag total bed rest daw ako. So, ginawa ko naman yun. Nag-pray lang ako sa kalooban ng Lord. Pero, alam naman natin, hindi tayo pwedeng hindi kumilos. Siyempre, babangon ka, para ka maligo, tatayo ka, iihi, kakain. So, hinay-hinay ako sa kilos ko, pero talagang tumitigas yun, naninigas yung puson ko, ganyan. So, napaka maselan. Hanggang sa nagpa-urinalysis ako ng Thursday kasi naisip ko baka mamaya may UTI ako, kaya ako nag-i-spotting kasi baka may infection ako. So, wala naman. Nung Thursday na yun, pag-uwing namin ng bahay, galing ng ospital, nagpa-ultrasound, nagpa-urinalysis ako. Yun nga, nag-start na ngang lumakas na siya. Na-shock talaga ako kasi pagkaligo ko lang noon, pagtingin ko sa panty ko, ay dumami na yung dugo. As in, pulang-pula siya. Nakita ko red na red. As in, bright, fresh blood siya. Tapos, nung umihi ako, merong bumuluwak, guys, na dugo. Tapos, buo-buo siya. Sabi ko, hala. Pero wala akong naramdaman na masakit yung puson ko or humihilab. Very, very slight lang. Parang matigas lang yung puson ko. So, dinala na ako sa ER ng asawa ko. And then, ayun nga. Tapos, tumaas pa yung BP ko. Siguro nagpanic ako. Hindi naman ako nag-high blood eh. Mataas. 160/100. Tapos, 150. Naging tumaas pa. Hanggang sa naging 140. Ganyan. Ganun. So, inaiiyak ko. Tinignan kong deleted yung service ko. Hindi naman daw, closed. So, sabi, monitor lang daw. Kasi baka daw lang. Pero kung halimbawa nag-persist daw ang bleeding, it means na nag-miscarriage ako. Pero nung that time, mag-decide kami, since talagang nasa private kami, wala kaming, malaki kasi gastos. Sabi ng husband ko, nag-decide siya, kaya mo ba? Kasi kung pwede naman daw umuwi. Tapos kung talagang nagtuloy-tuloy, balik na sa ER. Kasi naman yun nandun kami, okay naman ako, tumatakbo yung billing namin. So, umuwi kami muna. Hindi, naging okay naman ako. Huminto siya, ha. So, sabi ko, baka siguro na lang nga. Baka nagbawas. May sinasabi silang ganun. Or, kasi since buo yung lumabas, feeling ko, nilabas yung mga yung mga hemorrhage ko sa loob. Kasi pwede daw i-pass out yun eh. Umiinom ako ng pampakapit. Baka nilalabas niya. Kaso, pagdating ng Friday, ng gabi na naman, at the same time, Friday na napansin ko, may mga spotting pa rin ako. Lumakas siya, guys. Lumakas siya nung mga bandang gabi.
So, as in pulang-pula na, natakot na talaga ako. Sabihan, love, hindi na to biro. Tara na, kailangan ko na ulit magpa-ER. So, dinala nga ako sa ER. Then, iyon, ayan, yan na. Alam ko nang nakunan ako kasi habang biyahe kami sa tricycle, naramdaman ko sobrang sakit ng puson ko na. As in, alam niyo yung matinding dysmenorrhea na para ka nagli-labor. No, nakuna na ako. Pagdating ko ng namin ng ospital, high blood na naman ako. Kasi siguro nga may anxiety kasi ako eh. Nag-trigger anxiety ko. Di bumababa ang BP ko, taas. Tapos, nung inaiiyak ko, sobrang daming blood loss na raw. Medyo dilated na yung cervix ko. So, sabi sa akin, ma'am, raraspahin na kayo. Pero, wala daw kasi yung OB noon gabi na yon. Kinabukasan pa ang ultrasound available. So, nag-antay kami, pina-admit na ako, and dinextrosan ako, minomonitor yung vitals ko, binigyan lang ako ng pampakapit, progesterone, ganyan, sa bleeding, and sa pain reliever, ganon. Kinabukasan, until makita kung ano yung resulta ng transvaginal ultrasound ko, dun makikita kasi kung may baby pa o wala na. So, pag nakitang wala na, raspa na daw ako. Di, yun nga, nung OB ko, kinabukasan, fast forward ko na lang, yun nga, nakita sa transv ko, ay, wala na, nakunan ka. Kasi yung dati, di ba, may makikita pa akong, kasi yan guys, dati may nakikita pa sa ultrasound ko, meron pang bilog. Yung itim na bilog is yung gestational sac yan. Tapos sa loob ng itim na yan, meron pang isang maliit na yolk sac. So, after that yolk sac, kailangan may embryo na. So, yung mga yan, yung sa picture na yun, wala nang nakita as in clear yung mattress ko. And may mga nakitang mga buo-buong dugo sa loob, sa lining ng uterus ko. So, sinabi ng OB, raspan na tayo. Pero ang sa akin, since yun yung OB ko sa first baby ko, yung anak ko ngayon na 8 years old. 8 years ago, siya yung OB ko. So, siya rin yung sa akin. Sabi niya, hindi na kita anesthesia kasi masyadong mahal daw ang anesthesia. So, 65K ata ang raspa. Para ka na CS, guys. Para kang nanganak. Isipin mo, ang laki ng gastos mo na walang ka pa ng anak. Namatayan ka pa na anak. So, nung time na yun, sobrang hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Pero yun nga, sedation lang daw gagawin sa akin. Papatulugin ako, saka ko raraspahin. So, ang gagawin, kailangan ka mag-fasting ng 10 hours. Kasi hindi ka daw pwedeng raspahin ng busog ka. Kasi habang tulog ka, possible na, syempre parang isa-suction yata yun, baka daw mamaya, ma-trigger daw yung sa bituka, matamaan yata ganon. Pwede kang masuka, kaso tulog ka, paano mo isusuka? Ang mangyayari nun, hindi pupunta sa baga. Very magdelikado yung buhay ko. Ayun, so sabi, kailangan hindi ka kumain, walang tubig, fasting talaga. So ayan yung, hindi ko rin papakita yung, ayun, so saglit lang ako ni Raspa kasi nailabas ko naman na lahat halos. So yung natira na lang tissue na, placental tissue ang tinanggal sa akin, yun. So, ayan yung itsura ko after. Hindi ko napapakita yung picture nung baby. Ay, yung tinanggal na tissue kasi baka mamaya maano ni TikTok, hindi yata pwede yun. So, confidential yun and medyo yung mga ganun, hindi pwedeng ipakita. So, ayan yung itsura ko. Pinicturean ako ng asawa ko. Tulog ako after. Wala akong alam na tapos na. So, nung nabalik na ako sa room, ganyan. Ayan yung nangyari. So, fast forward ko na lang. Yan yung asawa ko, todo asikaso sa akin. Napaka-bless ko at meron akong husband. Kasi isipin nyo kung single parent ako tulad ng dati. Ako nung dati single parent ako sa anak ko, unang anak ko. Ako lang mag-isa. Parents ko lang nag-aano sa akin. Pero ngayon napaka-bless ko may husband ako na talagang sobrang pag-aasikaso sa akin na talagang nag-pray pa kami bago yung operation. Napakalaking comfort sa akin na meron andyan yung husband ko. So, ayun, ang share ko lang din talagang sa nangyari sa akin, sa susunod na video, doon ko kasi mapuputol na eh. So, i-share ko doon yung aking realizations and yung pinangusap sa akin ni Lord.